Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, The Manila Times. Survey. Ilocos Norte Representative Sandro Marcos emerged as the top performing member of the House of Representatives in a survey conducted by RPMD Foundation Incorporated, based on its Boses ng Bayan Index of Governance, which combines trust and job performance rating. Wow naman dyan! Palakpak! Take note ha. Maraming mga survey groups. Sa obserbasyon ko ha, analysis ko, merong mga hindi maasahan. Merong mga maasahan. So, labanan ito ng mind conditioning, battle of public opinion, lalo na malapit ng eleksyon. So, ano ba itong RP Mission Development Incorporated na survey group? To me, basura. Hindi kapani-paniwala. 4 lang na survey groups ang sa tingin ko, mga kapani-paniwala. Ano yan? Pinakamatagal na survey group sa Pilipinas is SWS. Panahon pa ata ng Cory administration, nandyan ng SWS. Then, Pulse Asia, Publicos Asia, at saka WR Numero. Kung itong 4 ang nag-release ng survey, mabantayan nyo halos similar ang kanilang mga findings. On the other hand naman, itong RP Mission Development Incorporated, Tangery at saka Okta Research. And then, bantayan natin. Habang papalapit ang 2028, marami pang magsusulputan na mga iba't ibang survey group para i-manipulate nila ang perception ng taong bayan. Unang na-come across ko ang RP Mission Development Incorporated nung bago mag-2022 na eleksyon. Sa lahat ng surveys, itong sabi ko, itong mga credible, nangunguna ang Unity. Biglang may survey, RP Mission Development, nangunguna na si BP Lenny at saka si Kiko Pangilinan. Sabi ko, wala na ito. May isa pang survey, I don't know, hindi, post pala. Itong RP Mission Development, binigyan sila ng natatanging Public Servant Award, itong si Sandro Marcos. Parang something like that, parang natatangi o kakaiba. Distinguished Public Servant Award, itong si Sandro Marcos. Sige, depende sa taong bayan kung pinapaniwalaan. Tingnan natin ang reaction. Napakaganda itong feature ng Facebook na ito. Dahil makikita mo kung pinapaniwalaan ang post na ito, hindi. Okay, ilan ang nag-react? 88,000 ang nag-react. Oy, maraming trolls. 35,000 ang tumatawa. Tapos 30,000 ang nag-like. Ang daming trolls dito. Basa na lang tayo sa comments. Burat, sabi ni Ahmad. Colorblind, the heir of ill-gotten wealth, the future Malita King. Ano pa? It is like giving the valedictorian award to the school principal's child. One of the incoming high officials who learned how to do insertions direct to the pocket. Kaya yung PCIG report, pinangalanan si Sandro Marcos at saka si Martin Romualdez, budget insertion kings. Dahil sila yung pinakamataas eh. Ano ba? Sino ang nagpundo ng survey? Si Sandro din. Yun nga ang
Kaya, huwag yun ang lukuhin ng taong bayan. Says who? When you are in power, you have a hand in everything. With the highest insertions, joke of the day, grabe, tawa ko, top performing in terms of money making. Ano pa? The grandfather, the father, and the son are all crooks. Okay. Alam nyo, nung bagong panalo ang Unitin, nung nalaman ko na si Sandro Marcos is Ferdinand III pala, sabi ko, wow! I hope we can make another history. Sinasabi ko nung hindi pa lumabas na nabudol tayo. Ferdinand Marcos Sr. President, ano? Tapos, Ferdinand Marcos Jr. President. Sana, sabi ko nung una, sana magkaroon ng panahon. Ferdinand Marcos III, Sandro Marcos, sana magiging presidente rin. Ganon ang ano ko nung una na magpresidente rin si Sandro. Ngayon, lumabas ang tunay na kulay. Wala na. Never to Marcos again. Nung midterm election, ayoko na talaga sa mga Marcoses. Kahit si Senator Amy, ayoko na. Kahit kami, ako Ilocano, kahit kaming mag-asawa is malaking utang na loob namin kay Marcos Sr. Dahil naranasan namin ang magagandang serbisyo ng gobyerno panahon ng Marcos Sr. Kaya we consider kaming mag-asawa, mga Marcos loyalist kami. Kailang sa Marcos Sr. Hindi dito sa Junior. Hindi dito sa the third. Ngayon, wala na. Never to Marcos again. Nung midterm election, ayoko kay Senator Amy. Wala na talaga. Wala na. Kailang nung nag-endorso si VP Sara na iboto natin si Manang Amy. Wisdom. Tiwala. Binoto ko natin si Senator Amy, and it turns out na meron pang naiwang Marcos na matino. Senator Amy. Itong Sandro, sorry na lang, wala nang pag-asa ito sa national position. Siguro, hanggang Ilocos Norte lang. Kaya lang, Ilocos Norte, ang governor doon, Amy Marcos man, anak niya. I don't know kung anong future nitong Sandro Marcos pagdating ng 2028 and beyond. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni ang yero nga ipanghatag sa mga tao nga kadtong mga daot ng ilang balay. So mo na ni siya mga lansang, plinsent, so yero. So muna ni sila ang matabangan karon. Sumupod ni si nanay. Ang pila na edad ni mo nay? 86 ka na. So makabalay na ka kay matabangan na kagiro nay. Salamat kayo. Oo. Manalangin sa Ginoo. Oo nanay. So lipay kay si nanay nga matagaan ikaw kol. Ay, samot ko lipay kay di naman ko pakupalit og sin kay matay trabaho. Kuha na kay trabaho. Salamat ni Sir Gyud kay Oo. natabangan niya og kuan. Salamat. Oo. So 86 na si nanay. So matabangan siya o gero kay balayan siya. So nalipay si nanay o. Muna ni ang gero nga ipanghatag. Mga lansa. Ginoo. Nanay. Kang sir. So kining gi-deliver karon nga yero 500 ni siya ka buok. So kuan gyud dagan pa gyud ang mga balay nga matabangan nga nagkinanglan og tabang karon. Salamat sa Ginoo, salamat ni Sir. Salamat ni sir. Kay gitagaan mi niya og kuan. Kani nagadili ka kini. Talag sa Ginoo. Ang makatot namin. Salamat kayo. So nagpasalamat gid si nanay bisan sa ang katugong una.
matabangan si nanay. Salamat kayo, nay! Salamat kayo tungod sa akong kruya gitabangan ako sa Ginoo. Oo.